Natalie, halika na. Uwi na tayo. Pinunasan ni Miguel ang mga luha ni Talaya at hinalikan niya ito sa labi. Paano mo nalaman na nandito ako, Miguel? Nasaan si Manong? Tanong niya. Bigla kasing nawala ang kanyang driver kanina. Tinawagan ko si Manong Damian. Sinabi niya kung nasaan kayo. Pinauwi ko na rin siya. Halika na. Umuwi na tayo. Inakbayan niya si Talaya papuntang kotse. Pagdating nila sa bahay, nagtataka si Violeta kung bakit namamaga ang mga mata ni Talaya. Meron ba kayong problema, Talaya? Bakit ka umiiyak? Inaway ka ba ni Miguel? Tanong ni Violeta. Tita, hindi po, saad ni Talaya. Bakit ka umiiyak kung wala? Tanong nito. Mami, nagkasagutan kami kaya siya umiiyak. Pinagilitan ko siya dahil umalis siya na hindi ako kasama. Gusto ko lang namang makasiguro na safe siya sa susunod na araw na ang kasal namin, sagot ni Miguel. Talaya, tama si Miguel. Huwag sanang sumama ang loob mo, Eya. Para lang naman sa kabutihan mo ang ginawa ni Miguel. Naiintindihan ko po, tita. Kasalanan ko po, saad ni Talaya. Miguel, bukas darating ang daddy mo mula Amerika. Umayos ka, tratuhin mo ng maayos ang asawa mo. Kilala mo naman yun, ayaw niyang nananakit ka ng babae. At kalimutan mo na si Vanessa kung ayaw mong ibitin ka ng patiwarik, saad ni Violeta. Aalis muna si Talaya, magre-relax ka. Bawal magkaaibag. Pinapahanap ko ang parents mo, Talaya. Sana matagpuan natin sila para maka-attend sa kasal ninyo ni Miguel, saad ni Violeta. Tita, maraming salamat po, saad ni Talaya. Hindi nagsasalita si Miguel. Iniisip niya rin kung saan lumipat ang mga magulang ni Talaya. Siya kasi ang nagpaalis dito. Kaya napilitan ang mga magulang ni Talaya na ibenta ang kanilang bahay dahil ginugulo sila ni Miguel. Ayaw niya kasi na umuwi si Talaya sa bahay nila kapag nandoon pa rin sila sa bahay. Kaya inutusan niya ito na umalis sa bahay nila. Alam ni Miguel kapag nalaman ito ni Talaya ay kasusuklaman siya nito at iiwanan, kaya ayaw niyang mahulog ang loob niya kay Talaya. Pinipigilan niyang ma-inlove. Umakyat na si Miguel sa kanyang kwarto. Lumipas ang ilang sandali, umakyat na rin si Talaya. Humarap si Talaya sa salamin at kinakausap niya ang kanyang sarili. Hindi pwedeng mahulog ang loob ko sa iyo, Miguel. Ayaw ko sa lalaking maraming tinatago. Kailangang makausap ko sa Nathan bago maganap ang kasal natin. Miguel, ang hirap ng desisyon ko. Di ko alam kung hanggang kailan ako magtitiis ng ganito. Ayaw ko dito. Gusto ko sa mga magulang ko. At si Nathan, di ko alam kung mahal pa ba niya ako o hindi na. Gusto ko siyang makausap sa personal. Marami akong gustong itanong sa kanya. Nagpaalam siya kay Miguel na kausapin ng personal si Nathan bago maganap ang kanilang kasal. Gusto niya lang magkaroon ng closure. Lumabas siya sa kanyang kwarto. Nakita niya si Miguel na palabas ng gate sakay sa kotse nito. Tumakbo siya palabas ng gate at pumara ng taxi. Hindi siya nagpaalam kay Yaya Karina. Pinuntahan niya si Nathan sa opisina nito. Pagdating niya sa gusali, agad siyang pumasok at pinuntahan niya si Nathan sa opisina. Kumatok muna siya bago pumasok sa loob. Nagtataka siya dahil walang sumasagot, kaya pinihit niya ang doorknob dahil dito nakalak. Pagdating niya sa opisina ni Nathan, hindi siya kumatok. Dahil sanay naman siya noon na dumidiretso siya papuntang loob. Nang buksan niya ang pinto, nagulat siya nang makita niya na nakaupo si Vanessa sa mga hita ni Nathan. Kinuha niya agad ang kanyang cellphone at kinuhanan niya ito ng video. Nagulat si Nathan nang makita niya si Talaya na nakatayo sa harapan nila. Pinasok ni Talaya ang cellphone niya sa kanyang bag at nagmamadaling tumakbo palabas ng gusali. Hinabol siya ni Nathan kaya nilakasan pa niya ang kanyang pagtakbo. Talaya, wait! Kausapin mo ako! Talaya, magpapaliwanag ako. Sigaw ni Nathan. Natapilok ng sandali si Talaya kaya muntik siyang madapa. Nagulat siya nang may humila sa braso niya at sumalo sa kanya at ang kala niya ay si Nathan. Yun kaya tinulak niya ito. Bitawan mo ako, Nathan. Ang baboy niyo ni Vanessa. Mga hayop kayo. Sigaw niya kay Nathan. Talaya, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Miguel. Talaya, hayaan mo akong magpaliwanag. Sigaw ni Nathan. Lumapit pa sana si Nathan kay Talaya pero tinulak siya ni Miguel.
Layuan mo si Talia kung ayaw mong sabihin ko sa kanya ang totoo. Singhal ni Miguel. Natakot si Nathan na baka sasabihin ni Miguel na tumanggap siya ng 20 milyon kapalit kay Talia, kaya pinigilan niya na lang ang kanyang sarili. Talia, let's go! Nahirapan maglakad si Talia dahil natapilok ang kanyang paa. Kaninang tumatakbo siya. Masakit ito kapag ihakbang niya. Nagulat siya nang buhatin siya ni Miguel. Halos madurog ang puso ni Nathan sa nakita niya. Habang nanonood si Vanessa sa kanila na hindi kalayuan. Hindi siya lumapit sa tatlo dahil ayaw niyang mahalaman ni Miguel na pumunta siya sa opisina ni Nathan. Lumuhod si Nathan sa kalsada sa kanyang nasaksihan. Nakita niya kung paano tumingin si Miguel sa mukha ni Talia. Alam niya ang mga tingin na yun ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Lumapit si Vanessa kay Nathan at inalalayan niya itong tumayo. Nathan, anong nangyayari? Bakit nandito pati si Miguel? Tanong ni Vanessa. Huwag mo akong kausapin, Vanessa. Umuwi ka na muna, singhal ni Nathan. Umuwi? Balik ko ba, Nathan? Bawi natin ang para sa atin sa araw ng kasal. Kailangan pumunta ka sa first night nila. Ikaw ang makipag-sex kay Talia at ako na rin ang bahala kay Miguel. Anong ibig mong sabihin, Vanessa? Alam ba ni Miguel ang mga plano mo? Tanong nito. Alam ni Miguel, of course, dahil kaming dalawa ang nagplano nito. Sa katunayan nga, fake ang kasal nila. Gumawa na ako ng paraan. Ha, baka akala ni Talia, jackpot na siya. Di mangyayari yun dahil hindi siya aanakan ni Miguel. Ikaw ang makipag-sex sa kanya, Nathan. Para kung mabuntis man si Talia, anak mo, hindi kay Miguel. Vanessa, napakasama niyong dalawa ni Miguel. Wala siyang kasalanan. Napilitan lang siyang pakasalan ang Miguel na yun. Tapos ginagago niyo pala siya, singhal ni Nathan. Nathan, tumigil ka. Ito na lang ang paraan ko para hindi mawala sa akin si Miguel. Gawin mo ang sinasabi ko, Nathan. Kung ayaw mong sabihin ko kay Talia na tumanggap ka ng 20 milyon mula sa mga De Los Reyes. Samantalang si Talia walang tigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Pasulyap-sulyap si Miguel sa kanya habang nagmamaniho ito. Talia, bakit mo pinuntahan ang lalaking yun? Di mo alam ang ginagawa mo, Talia. Bakit ba kasi ang tigas-tigas ng ulo mo? Singhal ni Miguel. Miguel, wag ngayon pwede. Di mo alam kung gaano kasakit dito. Tinuro ni Talia ang kanyang dibdib at tinitigan niya si Miguel. Ikaw, Miguel, anong mararamdaman mo kung makikita mong sa harapan mo mismo na may ibang kasex ang babaeng minamahal mo? Sagutin mo ang tanong ko, Miguel, singhal ni Talia. Papatayin ko silang pareho, sagot ni Miguel. Nagulat si Talia sa sagot ni Miguel, kaya mas pinili niya na lang ang manahimik at huwag sabihin kay Miguel ang totoo na si Vanessa ang kasex ni Nathan. Huwag ka nang umiyak, magtataka na naman si Mami, sasabihin ko na naman niya na inaway kita. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Sabi ko huwag kang umalis ng bahay pero tumakas ka pa rin. Ano ang mapapala mo? Nasaktan ka, nasira ang heels mo, napilay ang paa mo, singhal ni Miguel. Tumulo na ang sipon ni Talia kaya inabot niya ang kanyang panyo kay Talia. Ilabas mo yung sipon mo, huwag mong higupin, saad ni Miguel kay Talia. Sinunod ni Talia ang sinabi ni Miguel at binalik niya ang panyo kay Miguel kaya tinitigan siya ni Miguel. Meron ng sipon yan, itapon mo na lang, ayusin mo ang sarili mo. Huwag kang magpakita kay Mami ng ganyan ang itsura mo. At kalimutan mo na si Nathan. Masasaktan ka lang, saad nito. Hindi alam ni Miguel na mas nasasaktan siya kapag malaman niya na nakipag-sex ang girlfriend niya sa boyfriend ko. Pareho lang tayo, Miguel. Iniputan sa ulo, isa ka rin tanga. Sa isip niya na lang ito at sinabi dahil ayaw niyang makriminal ito kapag nalaman nito ang totoo. Miguel, alam mo ba kung nasaan nakatira si Mami at Daddy? Kailangan ko sila ngayon. Malungkot ako, nasasaktan ako. Kailangan kong mayakap ang Mami ko at Daddy ko. Natahimik si Miguel at nagilty siya dahil siya mismo ang nag-utos sa mga magulang ni Talia na umalis sa kanilang bahay. Hindi siya sumagot at nagpatuloy ito sa pagmamaneho. Bakit ayaw mong sumagot, Miguel? Sagutin mo ako, singhal ni Talia. Wala akong alam, Talia. Baka gusto lang nilang lumayo sa'yo. Dahil matanda ka na, umaasa ka pa rin sa kanila, singhal ni Miguel. Walang hiya ka, hinampas ni Talia ang braso ni Miguel. Aray! Talia, masakit. Masakit ba ang katotohanan? Tanong ni Miguel. Miguel, umayos ka. Baka kakainin mo ang mga sinabi mo, singhal ni Talia. Talia, di mangyayari yan. Huwag ka nang mag-ilusyon kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi mo. Nandito na tayo, bumaba ka na, ayusin mo ang sarili mo, saad ni Miguel.
Nagmamadaling pumasok si Talia sa loob ng mansyon. Nakita niya si Julieta kaya tinawag siya nito at tinanong kung saan sila nanggaling. Tita, I'm sorry, pinuntahan ko si Nathan. Magpapaalam lang sana ako ng maayos na ikakasal na ako kay Miguel, sagot nito. Okay Talia, akala ko kung saan ka naman pumunta. Huwag mo na lang ulitin Talia dahil nag-aalala kami. Nag-aalala kami sa iyo ni Miguel. Sige na, magpahinga ka na muna sa taas. Mamaya mag-dinner na tayo sa saad ni Violeta. Araw ng kasal ni Talia at Miguel. Napakaganda ni Talia, para siyang prinsesa na naghihintay na ang kanyang prinsipe. Dumalo sa kanilang kasal si Vanessa. Nakasuot din ito ng puting gown. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang mukha niya. Mag-enjoy ka Talia habang mainit-init pa. Hindi pinansin ni Talia si Vanessa. Ngumiti na lang siya at nag-thank you kay Vanessa. Papunta na sila sa simbahan kasama ni Talia ang mami at daddy ni Miguel sa kotse. At kasama ni Miguel si Yaya Karina at si Manong Damian, ang kanilang driver. Kinakabahan si Talia at tinitingnan niya si Violeta. Tita, si mami at daddy nasaan po sila? Hindi ba sila invited sa kasal ko? Tanong ni Talia. Talia, I'm sorry pero hindi namin sila natagpuan. Hindi ko alam kung saan sila lumipat. Paliwanag ni Violeta. Kunti na lang, tumulo na ang mga luha ni Talia. Iha, huwag ka nang umiyak. May mga tao na akong inutusan para hanapin ang mami at daddy mo. Saad ni Don Roberto, umuwi ito galing sa Amerika para mag-attend sa kasal nila ni Miguel. Salamat po tito, malungkot niyang sinabi. Talia, ikakasal ka na sa anak ko. Daddy at mami na itawag mo sa amin ni Violeta. Pamilya ka na sa amin at excited na kami na mabigyan mo kami ng apo. Nakangiti pa rin si Don Alberto habang kausap si Talia. Talia, mula ngayon, mami na itawag mo sa akin, saad ni Violeta. Okay po mami, daddy, saad ni Talia na nahihiya pa kasi hindi siya sanay. Pagdating sa simbahan, nagsimula agad ang seremony. Sinara na ang pinto ng simbahan. Kinabahan si Miguel habang naghihintay siya sa pagpasok ni Talia. Pagbukas ng pinto ng simbahan, nakita ni Miguel si Talia na naglalakad sa pulang tela. Ang ganda ni Talia na nakangiti itong nakatingin kay Miguel habang si Vanessa nakatitig siya sa mukha ni Miguel. Nakaramdam siya ng selos dahil nakikita niya ang mga ngiti ni Miguel kay Talia at ang mga titig nito na hindi kumukurap. Galit na galit siya at gusto niya nang sabunutan si Talia, pero nagtitimpoy lang siya dahil fake lang naman ang kasal nila. Pinalitan ni Vanessa ang pari na magkakasal sa kanila sana ni Miguel at Talia. Pagdating ni Talia at Miguel sa altar, sinimulan agad ng pari ang seremony ng kasal. Ang saya ni Miguel at Talia kahit wala ang kanyang mga magulang. Pakiramdam niya safe siya sa mga kamay ni Miguel. Nagpalitan na sila ng singsing. Pagkatapos ng kasal, diretso na sila sa venue sa isang hotel kung saan gaganapin ang reception. Pagsapit ng gabi, nag-uwian na ang lahat at pumasok na sina Talia at Miguel sa kwarto kung saan ang kanilang first night. Kumuha si Miguel ng wine. Talia, asawa na kita. Masaya ka ba? Tanong ni Miguel. Masaya ako Miguel, pero mas masaya ako kung naka-attend ang parents ko sa kasal natin. Tumalikod si Miguel at kumuha ng wine. Talia, wag mo nang isipin yan, first night natin. Dapat happy ka. Happy tayong dalawa, saad ni Miguel. Binigyan niya si Talia ng wine at tinaas niya ang kanyang braso. Talia, cheers, saad nito at sabay silang uminom ng wine. Ngumiti si Miguel at hinalikan niya si Talia sa labi. Ilang saglit nakatulog na si Talia dahil sa pampatulog na nilagay niya. Lumabas si Miguel sa kwarto nila ni Talia. Pumasok siya sa kwarto ni Vanessa. Pagpasok ni Miguel, hinalikan siya agad ni Vanessa sa labi. Miguel, may nilagay akong kamera sa kwarto niyo ni Talia. Mamaya papasok na si Nathan para kukunin niya ang virginity ni Talia. Ha ha ha, tumawas pa si Vanessa. Natutuwa siya dahil mission accomplished siya. Nakita ni Miguel na pumasok si Nathan sa kwarto ni Talia. Nang akmang hawakan na ni Nathan si Talia, ay tumayo si Miguel at tumakbo palabas ng kwarto ni Vanessa. Bumalik siya sa kwarto nila ni Talia. Hinablot niya si Nathan at sinuntok niya ang mukha nito. Layan mo ang asawa ko, sigaw ni Miguel.
Asawa? Di ba fake ang kasal nyo? Ha, hindi mo siya asawa, Miguel. Sigaw ni Nathan. Sinuntok ni Miguel si Nathan sa mukha at natumba ito. Pumasok si Vanessa sa kwarto dahil nagsuntukan na ang dalawa. Miguel, ano ka ba? Plano natin to, sigaw ni Vanessa. Plano mo, Vanessa, sa hindi ko plano. Subukan yung sabihin kay Talia na fake ang kasal namin. Makita niyong dalawa kung ano ang kaya kong gawin. Meron nang nangyayari sa amin ni Talia. At ayaw kong may makagalaw sa asawa ko bukod sa akin, singhal ni Miguel. Miguel, anong nangyayari sa'yo? Nakipag-sex ka sa babaeng yan? Sigaw ni Vanessa. Nathan, kung ayaw mong sabihin ko kay Talia na binenta mo siya sa amin ng 20 million, manahimik ka. At ikaw, Vanessa, tandaan mo, plano mo lang to. At pinagsisisihan ko na pumayag ako, huwag ka nang lumapit kay Talia, kayong dalawa, singhal ni Miguel. Miguel, bakit ka ba nagkakaganyan? Mahal mo na ba si Talia? Tanong ni Vanessa. Hindi sumagot si Miguel at tinulak niya palabas ng kwarto si Vanessa at Nathan. Pagkalabas ng dalawa, niyakap niya si Talia at hinaplos niya ang mukha nito. Tumulo ang kanyang mga luha habang pinagbasan niya ang maamong mukha ni Talia. Talia, I'm sorry. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Sana mapatawad mo ako. Tumulo ang mga luha ni Miguel. Kanina niya lang napatunayan ang totoong nararamdaman niya kay Talia. Mahal na mahal niya na ito. Niyakap niya ito ng mahigpit at pinaunan niya sa kanyang braso. Hinaplos ni Miguel ang mukha nito. Tulong na tulong si Talia dahil sa gamot na pinanom niya kanina. Nagsisi si Miguel sa kanyang ginawa. Hindi niya alam kung mapapatawad pa siya ni Talia kung malaman nito na fake ang kanilang kasal. Talia, patawarin mo ako. Ang alam ko ngayon, mahal na mahal kita. Sana mapatawad mo ako. Pagdating ng araw, kailangan kong mahanap ang mga magulang mo. Kailangan kong bumawi sa'yo. Samantalang galit na galit si Vanessa kay Miguel. Halos maubos nito ang isang bote ng wine. Nathan, sa tingin mo, di ko alam. Nakikita mo ba ang reaksyon sa mukha ni Miguel? Hayop siya kung akala niya na di ko napansin na mahal niya na si Talia. Umayos ka, Miguel, dahil hindi ako papayag na magiging masaya kayo ni Talia. Guguluhin ko kayo, manda kayo sa paghihiganti ko. Sigaw ni Vanessa. Subukan mong saktan si Talia, Vanessa. Ililibang kita sa ilalim ng lupa, singhal ni Nathan. Umalis na si Nathan sa kwarto ni Vanessa. Sobrang bad trip si Nathan dahil palpak ang plano nila ni Vanessa na siya ang makipag-sex kay Talia. Kinabukasan umuwi na sila